Magandang umaga po muli sa ating lahat. Purihin ng Panginoon. Salamat sa mga awitin. Napakabuti ng Panginoon. Hindi niya inalaw na mahirapan ng boses natin. Kasi nagkaroon ang out in medyo one. Hirap-hirap. So tayo po muna yung manandalihan po at manalangin. Father God, salamat po Ama sa buwan nito Panginoon na kami dinako sa lugar nito Ama. Ingatan mo Lord ang bawat anak mong narito at ang mga mahal namin sa buhay na pansamantala na Lord tayo iwanan. Ingatan mo Panginoon maging ang aming mga araw-araw. Salamat po Ama. Pagpalain mo Lord ang mga anak sa kapong ito at Lord ang aming pong pag-aaralan sa umagang ito maunawaan po namin ang aming pangalawa Panginoon. At sa aking Lord bilang magtuturo, bilang ako ng katalinuhan at yung mga ibahagi ayon lang sa iyong kalooban Panginoon. Salamat po Ama kung mayroon kami nararamdaman Panginoon at mayroong problema, bigyan po Lord ng solusyon sa mga oras na ito. Salamat po Ama, pagdalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Thank you Lord, purihin ang Panginoon. Habang kanina ay run out, nakita ko yung lahat ng bagay dito sa atin. Yung electric fan, yung sounds, yung microphone, hindi magamit. Hindi siya umikot, walang naibibigay na lamig at kahit yung aircon tumigil. Yung ilaw na wala, hindi nagliwanag. So alam natin na pag tayo ay walang connection sa Panginoon, parang ganun po ang buhay natin. Pag tayo walang connection sa Diyos, maaaring matao tayo, buhay tayo, pero hindi tayo, walang tulad na pwede kang gamitin ng Panginoon sa purpose mo. So alam natin na kailangan natin ang Diyos. May naalala ko yung isang tao na experiment kung paano buhayin ng isda na walang tubig, pero hindi nangyari. Hindi mabubuhay ang isda na nasa kate. At yung kahoy hindi rin mabubuhay kung hindi nakatanim sa lupa. Tayo bilang tao, hindi natin kayang mabuhay na wala ang Diyos. Ang Diyos lang ang pwedeng magbigay nito. Kaya kanina, halos lahat wala talagang hindi magamit. Kaya yung TV natin hindi mabuksan. Pag walang koneksyon doon sa power. At walang iba, kundi ang Panginoon, dapat tayo ay nakakunik sa Diyos. Napakahalaga po na tayo ay nakakunik. At ang nakakapag-kunik lang po sa Panginoon na talagang direct ang koneksyon ay walang iba kundi ang kanyang anak. Ang anak lang po ang pwedeng magkaroon ng koneksyon sa Panginoon na talagang ang koneksyon ay napakalapit po. Ang tanging anak lang po ang pwedeng magkaroon ng koneksyon ito. Salamat sa Panginoon. Gusto ko lang pong ipanood yung isang maikling video tungkol kay Abraham para sa koneksyon nila ng Panginoon sa kanya. Father, we have the firewood, but where's the lamb? The Lord will provide a sacrifice, my son. Here on this altar, Father, Bring the wood. all my dreams and offer back to you this child you've given me. Oh son, you must believe He's called us to obey. And by His love you'll make a better way. Father, what are you doing? And though I cherish you, You're hurting me, Father. must now offer Isaac, you must trust in God. Him who is the giver of all good things. And though I cherish you, I will now offer you. Please, For surely He will raise you up Father. again. Forgive me. Oh Abraham, oh Abraham. Now that I know you fear my name, withhold your hand. Oh Abraham. Abraham! Oh, faithful, your only son, he
Must have been the hardest thing he'd ever done. When God the Father sacrificed His only. Yung koneksyon nilang dalawa ng Panginoon sa kanya, Abraham, hindi po ito basta. Kasi hindi mo kayang gawin yung mga bagay na yun kung hindi mo alam ang gusto ipagawa ng Panginoon sa iyo. Alam niya ang kapangyarihan ng Diyos. Alam ng Panginoon, alam ni Abraham na babalik sila. Kasi nang iwan niya yung kanyang tauhan na dalawa, sabi niya, hintayin niyo lang kami dito at babalik kami. Alam ni Abraham na hindi mamamatay si Isaac. So ganun tayo, alam natin ang gagawin ng Panginoon sa buhay natin. Alam natin na anuman yung mga gusto ng gawin, ipagawa ng Panginoon sa atin, alam natin lahat ng bagay na yun ay pabor sa atin. Ang Diyos po ang palaging mangunguna sa ating buhay. At pag siya ang hinayaang gumalaw sa buhay mo, ibibigay ng Diyos yung mga pangailangan. Mararanasan mo yung mga bagay na gustong ibigay ng Diyos sa iyo. Ang pangako ng Panginoon ay ating pong mararanasan. Pag ito po ay ating pinagkatiwala sa Panginoon. At wala pong ibang mayroong relasyon sa Ama na talagang 100% kundi ang anak. Kaya dapat po tayo yung maging tunay na mga anak ng Diyos. At yan po dapat nating alam na ang kapangyarihan ng Panginoon ay ating pong makakamit. Salamat sa Panginoon. Ang sabi po ng Panginoon sabi niya sa Roma chapter 8 verse 12, mga kapatid, wala tayong pananagutang sundin ang mga hilig ng laman upang mamuhay ayon sa katawan makalaman. So wala tayong pananagutan daw na gawin yung gusto ng laman. Alam po ninyo, dapat talaga tayo ay dinidisiplina natin ang ating sarili. Ang ating katawan. Kasi itong katawan natin, sabi ko nga tayo, binubuo tatlo tayo, yung ating espiritu, yung pagkatao natin at yung kaluluwa. Pag lumalakas yung kaluluwa, itong pumapanig ang ating katawan at nagagawa niya yung makalamang bagay. Sabi ko nga, hindi naman kami nag-usap ni Kuya Mar, pero yung kanyang tinalakay kanina ay karugtong itong ating pag-uusapan ngayon. Na talagang ang gawa ng laman ng sinasabi kanina sa mga verse na binasa natin sa tinuturo ni Kuya Mar, pagkaingit, pagkabahagi yung mga hindi karapat-dapat ay siyang ginagawa ng ating laman. Kaya pag lagi natin pinapanigan ng ating laman, hindi po natin magagawa ang kalooban ng Diyos. Hindi natin ito magagawa sa ating buhay kasi yung laman ang lumalakas sa atin. At yung mga bahagi na gustong gawin ng laman, yun ang ating laging ginagawa. Kaya tayo ay utay-utay malalayo sa Diyos. Pero pag tayo po ay sinusupil natin ang ating laman, sabi ko nga araw-araw natin ipako ang ating katawan sa cross para tayo po ay magtagumpay sa buhay na ito. Ayan, sabi niya mga kapatid, wala tayong pananagutang sundin ang mga hilig ng laman upang mamuhay ayon sa katawang makalaman. Wala tayong pananagutan doon. Hindi natin panagutin, kailangan gawin mo ito bilang laman, bilang tao. Hindi po. Ang meron tayong pananagutan sa Panginoon. Kaya nga si Abraham, kung sa laman lang ni Abraham ang kanyang pinakinggan, hindi niya iaalay ang kanyang anak. At hindi niya mararanasan ang pangako ng Diyos sa kanya. Pero dahil siya ay malakas ang spiritual na buhay niya at alam niya ang direksyon niya sa kanyang paglilingkod sa Panginoon, kaya niyang gawin. Pero alam niya na hindi yun kukunin ng Panginoon sa kanya. Sabi ko nga sa direksyon ng ating paglilingkod sa Panginoon, klarado po ang sabi ng Panginoon na tayo ay kanyang pagpapalain pag tayo ay sumunod sa kanyang mga kautusan. Ay sabi ko, next week, mag-i-start na tayo sa likod dahil ngayon linggo, iaati pa na yung kusina, tapos na yun. Ako na lang ang magdadaan-daan gumawa ng mga iba nun. At pag ito po ay nabuksan, nalagay natin ang pundasyon. Noong panahon na sila Josué ay tumawid ng ilog Jordan, kalakihan ng tubig. At sabi niya, humakbang kayo nung hakbangan biglang natuyo ang tubig, nagkaroon ng daan papunta sa kabila. Pag ito po ay nagawa natin ang pundasyon, pag ito po ay naitayo yung pundasyon yung daan para tumating ang napakalaking pagpapala sa ating buhay. At pagkatapos po nito, ngayong taon, after ng anniversary, tayo po ay mag-uumpisa na pumunta sa mga bayan-bayan para manalangin at magtatayo tayo ng church. Ang una namin target ay Taytay. Bibili tayo doon ng isang lote, tatayo natin ng church na talagang hindi tayo tatayo ng mga ordinary church na dapat maganda, aircon at talagang maayos.
Hindi natin alam kung sino gagamitin ng Panginoon sa lugar na yun. Kung sino malalagay. Kasi lahat, ang target natin, after dito matapos, tuloy-tuloy na tayo sa mga bayan-bayan para maglagay ng mga churches. Pero mananalangin tayo muna ng 1 month sa isang lugar bago tayo magkakaroon ng pangaral at magkakaroon ng church. At pagkatapos po nito, mag-iisla-isla na tayo at pag naubos natin ang Palawan, saka lang tayo lalabas ng Palawan para ihayag ang kabutihan ng Panginoon. At magpapagawa rin tayo ng malaking pangalan ng Panginoong Hesus diyan sa lugar sa unahan ng Santa Lourdes. Meron na akong tinatagid dyan na lugar na bibilin 1 hektar. Ilalagay natin doon malaking pangalan ng Panginoon na kahit nasa plane ka, makikita yung pangalan ng Panginoong Hesus. Yun po ang ating trademark na talagang makikilala ang Panginoon at palagi natin yung pagsisigawan ang kanyang kabutihan sa ating mga buhay. Salamat sa Panginoon. Alam ko ipagkakaloob ng Panginoon yung mga bagay na yan. Napakaliit lang po niya sa Panginoon. Gusto kong magtiwala ng lubusan sa Panginoon. Kasi kung ang gagawin ko lang yung maliliit na bagay, kaya ko yung gawin. Ang gusto ko yung hindi ko kayang gawin, ang lagi kong hinihingi sa Panginoon. Kaya araw-araw, lagi kong sinasamo sa inyo, lahat sa pananalangin. Huwag tayong bibitiw sa pagbabasa ng salita ng Panginoon sa pananalangin araw-araw dahil tayo po ay bibigyan ng Panginoon ng tagumpay. Sabi niya mga kapatid, wala tayong panangakutang sundin ang mga hilig ng laman upang mamuhay ayon sa katawang makalaman. Huwag na natin itong sundin. Magbago na tayo. Ang sabi ng Panginoon, magbago na kayo ng takbo. Huwag na kayong umayon sa takbo ng mundo ito. Gawin natin yung kalooban ng Diyos. Sundin natin ang kalooban ng Diyos. Ang sabi niya sa 13, sapagkat mamamatay kayo kung namumuhay kayo ayon sa katawang makalaman. Ngunit kung pinapatay ninyo sa pamamagitan ng Espiritu ang mga gawa ng katawang makalaman, mabubuhay kayo. Sabi ng Panginoon, maliban na tayo ay ang isang buto, maliban na ito'y mahulog sa lupa at mamatay, hindi ito mamumunga ng sagana. Kailangan po ang ating buhay, ang nananahan dito ay ang Panginoon at ang banal na Espiritu. Dapat po ang nabubuhay sa atin ay yung kalooban ng Panginoon tulad ni Abraham na talagang naging ama ng pananampalataya dahil siya naniwala at namuhay siya ayon sa kalooban ng Panginoon. Pinagtagumpay siya ng Diyos sa kanyang ginagawa. Bago natin makakamit ang mga bagay na kailangan natin, dapat ma-declare tayo ng mga anak ng Diyos. Kasi pag tayo mga anak ng Panginoon, tayo po ay mayroong direktang relasyon sa Panginoon at ang ating hinihingi sa Kanya, makakamit natin at makakamit natin. Pag kayo po ay mayroong gustong hingi sa Panginoon, tumulong kayo sa Panginoon, manalangin kayo sa Panginoon. Hindi po ang Diyos mahirap kausapin. Pag tayo po ay makipag-usap sa Kanya, lumuhod tayo. Lumuhod tayo sa Panginoon at talagang hindi natin sa Panginoon yung mga gusto natin hingin. Huwag tayong mag-alinlangan. Kasi pag ikaw ay anak, wala kang pag-aalinlangan na humingi sa iyong magulang. Kasi alam mo, mayroong ka itong karapatan. At ang sabi po sa 14, ang lahat ng pinapagtuwayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. Sa buhay natin, alam natin kung tayo ay anak ng Diyos, ibig sabihin, ang ginagawa ng banal na Espiritu, yun ang atin laging gustong gawin. Yun lagi ang naghahari sa ating buhay, yung kalooban ng Panginoon. Sabi nga, kahit narito tayo sa lupa, sabi ng Panginoon, mangyari nawa, Panginoon, ang kalooban mo dito sa lupa parang nasa langit. Kasi ang citizen natin ay doon sa langit. Kaya kahit narito tayo, extension ito ng kaharian ng Diyos, na ang ginagawa natin dito ang kalooban ng Ama, hindi ang kalooban natin. Kasi kung tayo sa ating sarili, hanggang dito lang sa lupa, ang ating mararating. Pero pag tayo po ay nasa Panginoon, makakamit na natin ang tagumpay sa lupa at doon sa tunay na tagumpay na binigay ng Panginoon, ang buhay na walang hanggan, ibibigay ng Diyos sa atin. Magkakaroon tayo ng tagumpay sa ating ginagawa pag tayo po ay direktang may koneksyon sa Panginoon. Pag tayo po ay direktang may relasyon sa Panginoon, hindi po tayo mag-aalinlangan. At nararamdaman mo yung mga bagay na pwede mong magawa, pwede mong makamit sa tulong ng Panginoon dahil mayroong Holy Spirit na tumutulong sa atin. Pag ginawa mo ang proseso, ang pamamaraan ng Biblia, mangyayari po yun. Di ba parang sa pagkukuha natin ng license, pagkukuha ka muna ng student, pagkatapos ng non-prof, tapos professional, may pagdadaanan ka bago ka maging isang teacher, mag-aaral ka hanggang sa mga pagtapos. Pero pag sinurkat po natin, hindi ito mangyayari. Doon ka sa Quiapo kukuha ng, tawag to, diploma. Pero bandang huli, malalaman, hindi ka rin makakapasok. Lalo ngayon,
naka-computer ngayon, hindi na ngayon pwede yung pili ng mga diploma. Hindi tulad nung una. Kaya nung una, naalala ko, nag-apply kami ng trabaho sa pabrika ng mga sinulid. Pasok ako, ang tanong sa amin, ano ka ba? High school graduation, Xerox graduate o graduate? Nalito na ako, hindi ko na alam kung ano yung sasagot ko. Baka Xerox graduate, karamihan Xerox graduate lang eh. Pumapasok. Kasi nung una nga, pwede ka magpagawa. Ay kung high school graduation ka lang pala, umattend ka lang ng graduation. Napaka, sa buhay natin, dapat po, kilala natin. Sabi niya rito, ang lahat ng pinatagubay ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. Alam mo sa iyong sarili na anak ka ng Panginoon. Kaya huwag mong hahayaan na yung laman ang siyang maghari sa iyo. Kasi anak ka ng Diyos at alam mo na ang dapat mong gawin ay yung kalooban ng Ama. Pag kalooban ng Ama ang ginagawa mo, lagi siyang nakapokus, nakatingin sa iyo at ikaw ay kanyang ginagabayan. Wala tayong pananagutan sa gustong gawin ng laman. Hindi natin ito obligasyon na kailangan sundin siya. Ang dapat natin sundin ay ang kalooban ng Ama. Dahil ang kalaban natin talaga ay ang laman sa mundo ito. Diba? Pansinin natin, pag ikaw ay nasa isang lugar na mayroong sumasayaw, maya-maya mamamalayan mo, umiita ka na rin. Kasi doon kayo, mamamalayan mo ito, sumasayaw na rin. Kaya kayong reunion ng aming batch 1991-92, kahapon nangyari doon sa Taytay, hindi ako umatin. Kasi alam ko na ang nandun ay inuman, nagpadala na lang ako ng ambag ko. Ang dami raw umatin. Kasi tama-tama, nanalo yung mayor nila sa kasen yun. Nagpadala na ako ng pera at saka pang t-shirt. Ano ba, hindi ako maka-attend ka ako. So iniisip ko pa, anong gagawin ko pag nandun ako na ang hirap din ba? Dati-dati kasama mo sila sa ano. Sabi niya, hindi nila alam, pastor ako. Sabi niya, naka-prepare na yung mga bird dito, lahat-lahat ng mga kompleto na. Sabi ko, lalo akong tinamlayan pumunta. So talagang naka-prepare kasi yung panahon namin doon na nag-aaral kami, kumbaga sa amin ay ako yung kanilang tinitignan. Naalala ko kasi talagang kasi galing ako Manila, dito ako nag-aaral. Medyo iba yung dating natin kasi galing Manila eh. Ini-speak nila matalino. So talagang napaka pero yung panahon na yun talagang matalino rin talaga. Kasi yung mga dati doon, mga mag-exam kami, perfect ko yung akin, yung kanila hindi. Hindi nila alam. Nung dumating yung test paper, ako ang pinakuha ni Ma'am, nakuha ko ng isa at sinagutan ko na sa bahay. Pagdating doon sa sabi ng mga kasamahan ko, magandang posisyon nila ngayon sa gobyerno, sabi nila, bakit? Ang galing mo naman, transfer ka lang dito, pero ang taas ng grades mo, halos perfect mo na. Dumikit sa akin yung mga kaibigan ko. Dumikit sa akin, kaya yung aming araling panglipunan ay pati yung pangalan ko na nakopya. Kasi ay may mga bayani ron, may Pilipi. Sabi niya, bayani na ba ito si Rapa? Sabi niya, hindi rin ko napansin ng kaibigan ko. Kaya nahalata tuloy. Ang saya sana. Gusto kong pumunta kasi pag nagkwentuhan, siyempre, nag-chat sila, bakit hindi ka pupunta? Sabi ko, alam, hindi ako makakarating. Talagang, siyempre bilang tao, gusto kong pumunta kasi siyempre, pag gusto mo rin makipagkahalubin sa mga, siyempre, isipin mo, 35 years, bago kayo makikita kita, di ba mga engineer na yung iba ay matataas na mga parang gano'n ang pero hindi ako pumunta kasi alam ko, pag nandun ako, baka matukso pa ako. Kung gusto natin na maging maayos ang ating buhay, gusto mong yumaman, sadyain mo. Gumawa ka ng paraan para ikaw ay yumaman. Gusto mong magbago, sadyain mo. Gumawa ka ng paraan para magbago ka. Gusto mong maging maayos ang buhay mo, gawin mo, sadyain mo talaga na maging maayos ang buhay mo. Kasi pag ikaw ay dala ng agos, mahihirapan kang mamuhay sa kalooban ng Panginoon. Kaya yung mga bagay na sabi nga ng salita ng Panginoon, kahit na tama naman yung gagawin mo, pero ito ay makakaapekto sa kasamahan mo, huwag mo na lang gawin. Sabi niya, kung okay naman yung kakainin mo, pero mayroong tao na matitisod sa kakainin mo, huwag mo na lang kainin. Para wala ng taong magkasala pa dahil dun sa ginawa mo. Salamat sa Panginoon. Talaga sabi ko, Lord, gustong-gusto ko na talaga kasi may pira na ako.
para papuntang Taytay. Sabi ng kapatid ko, sama ka na sa akin, papunta ako doon. Kanya ako nang bahala sa panggastos mo ron. Hindi, nakapagpadala ka na rin ng ambag mo doon eh. Sabi ko, hindi talaga pwede. Narinig ko na yung mga inubing doon sa sabi niya, nakaprepare na lahat. Sabi ko, hindi talaga ako hindi pumunta ron. Hindi rin ako nagpakilala ng pastor na ako. Hindi ko na rin sinabi sa kanila. Sabi niya, pupunta na lang kami dyan para dalhin namin yung t-shirt mo para souvenir mo. Saka lang nila malalaman. Salamat sa Panginoon na talagang dapat po tayo paglabanan natin ang tawag ng laman. Bigyan natin halaga ang gusto ng Panginoon bilang mga anak niya. Dapat siya ang ating sinusundan. Dapat siya ang ating sinusunod sa buhay natin, hindi ang ating sarili. Ang sabi po sa 15, sapagkat hindi espiritu ng pagkaalipin ang inyong tinanggap upang kayo'y mamuhay sa takot, sa halip ang inyong tinanggap ay ang espiritu ng pagkukup upang kayo'y gawing mga anak ng Diyos. Kaya tayo tumatawag sa Kanya ng Ama, Ama ko. So tayo ay mga anak na ng Panginoon. Tayo po ay binago. Tayo po ay taong dati walang pag-asa, nagkaroon ng pag-asa dahil sa pagkamatay ng Panginoong Hesus. At gawin po natin ito, patunayan natin ito sa ating mga kilos, sa ating ginagawa. Mamuhay tayo. Alam mo naman sa sarili mo kung ano ang dapat mong ginagawa. May mga bagay na pwede mong puntahan, may mga bagay na pwede ka namang magsaya. Pero pag ito ay makakaapekto, alam mo na kung ano ang dapat mong gawin. May wisdom tayo mula sa Panginoon. Pero huwag naman tayong lalayo kung may barkada mo naman ay mayroong nag-iinom, huwag mo naman sabihin na ayaw ko na sa'yo makipagbarkada kasi ganyan ang ginagawa mo. Hindi naman ganun. Kasi ang Panginoong Hesus nung pumunta rito ay talagang nakisama siya kahit sa makasalanan. Kasi tayo rin yung pag-asa nila para sila ay maakit natin. Pero maging matalino tayo. Maging matalino tayo sa pakikipag-usap sa kanila. Tayo dapat ang makadala sa kanila sa Panginoon, hindi yung tayo ang madala nila sa mga mundong bagay. Salamat sa Panginoon, alam po tayong lahat, alam natin na tayo yung mga anak ng Diyos. At dapat ipamuhay natin ito. Dapat gawin natin ito. Sadyain natin, talagang gawin natin yung tama. Gawin natin yung gusto ng Panginoon ay pinapagawa sa atin. Siya nga pala, sa tuwing Sabado po, hindi na po fasting ang gagawin natin. Kung gusto nyo umatin, pili kayo umatin. Kasi baka walang umatin kasi nagpapasting, baka hindi kaya ng iba. Mag-prayer na lang po tayo. Wala nang fasting. Parang yung gusto umatin, ano po yan, maghapon po na pananalangin. Pag-aaral tayo hanggang tanghali, tapos sa tanghali matutulog. Alauna hanggang alas 3 natutulog kami. Alas 3 ang prayer hanggang alas 5. Non-stop prayer yun. Sa tanghali, matutulog muna kasi baka sa pagtulog mo kausapin ka ng Panginoon. Sa umaga hanggang alas 12, nag-aaral tayo ng salita ng Panginoon. At lahat po ng aatin ay mayroong pong part sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Sabi ko baka kaya walang umaatin, tatlo lang kami dahil nag-aalala sila na baka sila ay magutom. Kaya sabi ko, gawin na lang natin na prayer na lang, wala nang fasting. Para lang kasi mas maganda kasi tuwing Sabado na makakapag-pray tayo para lalong lumakas ang ating spiritual na buhay. Sabi ko, ilang linggo na ilang Sabado na wala nakaka-attend. Siyempre, baka yung iba ay nag-aalala, baka nga naman pagdating ng alas 12 o alas 3, ang tingin nila sa 5 ay 5 na. Na sobrang nahihilo na. Sabi ko, pwede na tayong sumama. Pero yung gusto magpastay ko, okay lang. Pero yung ayaw, sumama lang sa prayer. Baka po sa Sabado ay maging 4 na kami. O 5 na. Matitikman niyo yung aros kaldo ni Pastora. Pagdating ng hapon. Kaya, in-encourage ko po kayo na sumama po sa ating pananalangin tuwing Sabado. Ang sabi po sa 16, ang Espiritu ang nagpapatotoong kasama ng ating Espiritu na tayo mga anak ng Diyos. Ang Espiritu raw ang nagpapatotoo sa ating Espiritu na tayo yung mga anak ng Diyos. Ang Espiritu po natin na nakikipag-connect sa Panginoon para malaman natin kung ano ang kalooban ng Ama. Kaya nga nagagawa natin, ang pinagagawa ng Panginoon kasi nagkukunik tayo sa Panginoon sa ating ang Espiritu na binigay ng Diyos sa atin. Kaya ang kapangyarihan ng Diyos sa ating nararamdaman. Ang sabi ng 17, at siyang mga anak kayo'y mga tagapagmana ng Diyos.
at kasamang tagapagmana ni Kristo, sapagkat kung tayo kasama niya sa pagtitiis, tayo makakasama niya sa kanyang kaluwalhatian. Wala na po sa ating mahirap. Tandaan ninyo, nung mamatay ang Panginoong Hesus, pinagtagumpayan na niya ang lahat ng yan. Hindi po tayo mahirap. At hindi tayo nakalaan doon sa kaparusahan. Tayo ay nakalaan doon sa buhay na walang hanggan. Kaya nga bago magkakaroon dito ng kahirapan na dadalhin ng Antichrist dito sa mundong ito, bago sila darating, kukunin na tayo ng Diyos. Kaya nga mayroong rapture. Kaya pag tayo namuhay ng matuwid at ayon sa kalooban ng Panginoon, sa kanyang katuwiran, bago darating yung suffering, wala na tayo rito. Tayo ay nandun na sa Panginoon. Kasi doon tayo nakalaan. Ang nakalaan sa kaparusahan ay yung mga anak ng Diablo. Hindi tayo nakalaan doon. Kaya bago dumating yun, irarapture na tayo ng Diyos. Hindi tayo pahirapan ng Panginoon kasi darating yung araw na yun, hindi mo mahihirapan ka doon kasi paparusahan ka talaga. Pakabalatan ka ng buhay doon. O anong gawin sa'yo. Hindi yun papayagan ng Panginoon. Kaya bago dumating yun, irarapture na ng Panginoon ang kanyang mga anak. Kaya lagi kong sinasabi, mamuhay tayo ng mirong katuwiran, mamuhay tayo ng matuwid sa kalooban ng Panginoon para makamit natin ang pangako ng Diyos. At wala pong ibang magtutulong sa atin kung hindi ang banal na Espiritu. Kasi hindi po natin kayang mamuhay ng matuwid pag wala ang Espiritu ng Diyos sa atin. Ang taong wala ang Espiritu ng Panginoon ay hindi siya sa Diyos. So paano tayo makakagawa ng kabutihan kung ang Espiritu ng Panginoon ay wala sa atin? Tanging ang Espiritu lang ng Diyos ang makakatulong sa atin para magawa natin ang kalooban ng Panginoon. At siya po ang tumutulong sa atin sa mga bagay na hindi natin kayang gawin. Ang sabi po sa 26, kayo naman, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan, sapagkat hindi tayo marunong manalangin ng nararapat. Kaya ang Espiritu ang namamagitan para sa atin at dumaraing sa paraang hindi natin kayang sambitin. May mga bagay po na hindi natin kayang sambitin, hindi natin kayang banggitin, pero ang Espiritu po natin na yun nakikipag-usap sa Panginoon. Kaya yung ating hinihingi, dahil nandun nakasulat ang ating buhay, ang ating pangalan sa aklat ng buhay, na ibababa po at dumarating sa atin ang ating mga kahilingan. Kasi kahit na nananalangin ka, bigla ang nakatulog, akala mo tapos na. Pero ang Espiritu natin nakikipag-ugnay sa Diyos. Kaya nagtataka ka, hindi ka natapos manalangin, pero dumating yung iyong pinapanalangin. Kasi ang Espiritu ang tumutulong sa atin. Kaya napakahalaga po na ang banal na Espiritu ay ating pong mapangalagaan. At wala pong ibang gagawin natin sa pangalaga ng banal na Espiritu, kundi ang kanyang salita. Ang pagbabasa ng salita ng Panginoon at ang pananalangin. Tayo po bilang tao, pag tayo po ay 2 araw na hindi kumakain, manghihina tayo. Ay paano kung ang Espiritu mo, 1 buwan nang hindi kumakain, na hindi ka man nakakapagbuklat ng salita ng Panginoon, hindi ka nakakapanalangin, paano mananatili ang banal na Espiritu? Maaari po siyang umalis. Maaari po siyang umalis sa atin at tayo ay hindi makakagawa ng kalooban ng Panginoon. Kasi ang Espiritu lang po ang tutulong sa atin para po ito ay ating magawa. Kaya napakahalaga po na pangalagaan natin ang Espiritu. Ang banal na Espiritu na pinagkaloob sa atin ng Diyos. Dahil yun po ang kailangan natin mapangalagaan. At yun po, magkakaroon tayo ng pamumuhay na tama at ang Diyos ang mag-guide sa iyo. At patuloy-patuloy kang babaguhin ng Diyos. Gagawin ng Panginoon yung mga bagay na para maging maayos ang buhay mo. Patuloy siyang gagawa. Pag inuna mo ang Panginoon, patuloy siyang magtatrabaho sa iyo. Patuloy niyang gagawin yung mga bagay na dapat ibigay niya sa iyo. At siya ang patuloy na magbibigay ng tagumpay sa buhay mo. Makukulat ka na lang ang mga anak mo ay magiging maayos, magiging mga bagay na gusto mo, makakamit mo na talagang hindi, magtataka ka lang, bigla lang tumarating. Yung mga bagay na mabubuting bagay. Kaya nga, lahat ng nangyayari sa buhay mo, lagi mong isipin, pabor sa iyo ang Diyos. May mga bagay na binibigay ng Panginoon sa atin. Parang halimbawa, ikaw ay nagbiyahe, na-late ka. Ayun pala ay yung pagbiyahe mo na yun, nagkaroon ng problema yung sasakyan. Para yung isang tao na gusto niyang mag-training ng military, nung inihatid siya ng tatay niya, nahulog sila sa kabayo. Nung mahulog sa kabayo, napilayan, padating sa bayan, hindi siya nakasama dun sa batch na umalis, papunta sa training. Ngunit nung dumating ang wala pang 1 taon tapos ng training, dinala sa Mindanao, walang nakabalik ng buhay. Binalik sila, minsan isang parte lang ng bahagi ng katawan. So may purpose ang Diyos
kung nagkataon siya ay nakasama, hindi rin siya makakabalik. So may mga nangyayari sa buhay natin na akala natin ay hindi tama, pero yung pala ang tama na binibigay ng Panginoon sa atin. Kaya tayo po ay magtiwala sa Panginoon. Ang Holy Spirit po ay napaka-sensitive po nito at alam natin kung ano ang dapat niyang ipagawa. Subukan niyo manalangin kayo ng talagang taimtim sa puso ninyo. Yung mga bagay na hindi mo makikita mo ito. Subukan mo pumikit ka. Pag pumikit ka, anong pagmulat mo? Pag pumikit ka, anong sasabihin mo? Anong nakikita mo pag pumikit ka doon? Pag pumikit ka ganun, di ba? Wala kang nakikita. Yung mga wala po, makikita mo yan pag pumikit ka. Pag pinagkatiwala mo sa Panginoon. Ipikit mo ang iyong mga mata, manalangin ka sa Panginoon. Kasi mahirap daw manalangin na nakamulat ka, lalo kung ikaw ay sulang. Kasi pag nakakita ka ng distraction, masisira yung concentration mo. Para yung nanalangin dito, yung totoo nangyari, nananalangin sila. Yung isa kasi nakamulat sa pagkain naman ito. Bigla dumaan yung pusa, tinangay yung isda, umiyaw siya. Yung isda, tinangay na ng pusa. Ay hindi na natindihan, kagulo na sila sa pagkainan. Marami pong distraction ng mundo. Kaya pag hindi po natin ito nabantayan, maaari po tayong matangay. Maaari pong mawala yung ating concentration sa paglilingkod sa Panginoon. Kailangan po natin na ang Diyos lang ang ating nakikita at yung direksyon na kanyang pinagagawa ang dapat natin ginagawa. At makikita mo lang ito kung ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa iyo. Ang Espiritu ng Panginoon ay nasa iyo. Yun lang po, kaya lang natin magagawa ang kalooban ng Panginoon. Napakahalaga po na palakasin natin ang ating spiritual na buhay. At madali lang po itong palakasin pag tayo po ay palaging nananalangin, nagbabasa ng salita ng Panginoon at tayo po ay umaatin. Kung kaya natin umatin sa gawain, umatin po tayo para lalo po tayong lumakas sa gustong ipagawa ng Panginoon sa atin. Ako hindi ako nag-aalinlangan sa aking ginagawa kasi yung direksyon na pinapagawa sa akin ng Panginoon ay mayroon pong direksyon na pinagagawa sa akin na dapat kong gawin. Kaya salamat sa Panginoon na ngayong taon matatapos itong kanyang templo at makakalabas tayo. At ang pangalawa kong target pagkatapos ng Palawan ay Bicol. Kasi doon ako isinilang. Talagang, at ang ating concentration talaga mananalangin tayo. Mananalangin tayo. Walang imposible sa pananalangin. Lahat po ng nanalangin ng buong puso, pinakikinggan ng Diyos. Mayroon po mga bagay na hindi natin kaya mabutin, pero dahil sa panalangin, nagagawa natin. Ba, kahit malayo yung kamag-anak mo, pwede mong ipanalangin. At yun po ay nagagawa ng nangyayari. Kaya kung patuloy tayo magtiwala, manalangin tayo, magbasa tayo ng salita ng Panginoon, yung mga distraction sa mundo, dapat hindi po tayo ito madala. Kung minsan yun po ang ating yung sumisira, kaya nasabi sa ating binasa sa unang verse, na wala tayong pananagutan sa laman na gustong ipagawa sa atin. Ang pananagutan natin ay ang Panginoon kasi siya ang lumikha sa atin. Sabi ko nga, ang ating pamilya, bigayan ng Diyos sa atin. Dapat natin mahalin. Pero sa totoo lang, hindi habang panahon kasama mo sila. Matagal lang, 100 years na kasama mo sila. Ang mga kasama mo talaga habang panahon ay ang Diyos. Kaya magtiwala tayo sa Panginoon, patuloy tayo magtiwala sa Panginoon. Gawin natin yung kanyang pinapagawa sa atin at tayo po ay magtatagumpay. Ibibigay ng Panginoon. Ay lagi kong ipinapadala ng Lord, alam ko, ang mga taong ito, after 5 years, yun lagi kong pinapanalangin ng niluluhod na hindi ko na nakikitang nakamutok kayo dumadaan. Naka 4 wheels na kayo. Simula ngayon, after 5 years, dapat yun na lagi akong dumudulog sa Panginoon. Kung kinakailangan, umiyak ako sa Panginoon. Ayaw ko makikita ang mga member dito na sila ay naglalakad at nakabutog lang. Hindi sila malamang na mayroon pa silang buto, pero mayroon silang kotse na pwede nilang sakyan. Kasi yun ang pangako ng Diyos sa atin. Kaya nga si Julio, dineclare na namin na ngayong taon, makakamit niya yung sasakyan ng 4 wheels na para sa kanya. Manampalataya po tayo sa Panginoon. Hindi tayo nilagay ng Panginoon para parusahan, para paghirapin. Pag tayo mayroong pananampalataya, yung mga bagay na imposible, magiging posible po yung lahat ng yan. Yung mga bagay na akala mo ay hindi mo kaya mo yan pag ang kasama mo ang Panginoon.
Magtiwala po tayo sa Diyos. Kayang-kayang gawin ng Panginoon yung mga bagay na hindi natin kayang gawin. Umpisahan ninyo, mag-aral kayo mag-drive ng 4 wheels. Kumuha kayo ng license ng 4 wheels kahit wala pa kayong 4 wheels. Sigurado ko, after 3 years to 5 years, meron kayong sariling sasakyan. Pero pag hindi nyo ginawa yung proseso, wala kayong license, nangarap kayo mag-drive ng 4 wheels, multa ang aabutin ninyo. Hindi kayo magkaka-4 wheels. Magka-4 wheels man kayo, huli pa kayo sa LTO. Hindi po, ilagay po natin sa tama. Ngayon pa lang, kaya nga ako natutuwa kay Dustin, kumuha na siya ng, inalis niya yung motor, na expire na po lang 12 years. Sipin mo, 12 years ka nagtatago. Gawin po natin ang lahat ng tama sa ating pamumuhay. Pag ginawa natin yung tama, ang resulta po nito ay napakaganda. Pag mali po ang umpisa, ang dulo niyan ay mali. Dapat po ilagay natin sa tama ang ating pamumuhay. Gawin natin tama. Pag tayo po ay kumilos ayon sa kalooban ng Panginoon, makakamit natin yung mga bagay na gusto natin. Ibibigay ng Diyos yan. Hindi po mahirap na gawin ang mga bagay na yan pag ang Diyos ang kasama natin. Salamat sa Panginoon. Kasunod na. Tayo po ay bukod tayong manalangin. Father God, salamat po Ama sa mga pagpapalang pinagkaloob mo sa iyong mga anak, Panginoon. Dalangin ko, Father God, na ang lahat, Panginoon, ng iyong mga anak sa dakong ito, Panginoon, na patuloy na nagiging tapat sa iyong Ama. Simula ngayon, Panginoon, pinakamatagal na 5 years, lahat sila ay mayroon ng sariling sasakyan po. Salamat po, Ama. Salamat po, Panginoon. Pagpalain po kami lahat, Panginoon. Dahil hindi namin kayang mag-share ng pagpapala kung kami naman ay hindi nakikitang pinagpala. Salamat po, Ama, sa oras na ito, Panginoon. Salamat sa iyong mga salita, Panginoon. Simula sa Sunday School hanggang sa ngayon. Salamat, Lord, sa iyong mga salita, Panginoon. Pagpalain mo ang bawat isa, Panginoon. Pangdalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Thank you, Lord.